yung mic, pero salamat sa Lord dahil naayos na. Amen. Um, sa hapon pong ito, binabagtas po natin ang topic natin for this whole month ng October is submission. So, yun po yung topic natin for the month of October. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is submission. Hallelujah. It's all about God's favor in submission. So, yun po yung pag-uusapan natin. Kasi, pag tayo nagpapasakop sa Diyos, amen? Pag tayo nagpapasakop sa Diyos, mayroong pabor ang Diyos sa bawat isa ng mga anak niya na nagpapasakop sa Kanya, nagsasubmit kay Lord. Amen? So, itong nagdaang linggo po, medyo sabi ko, Lord, I do not know anong ituturo ko, anong aklat ng Biblia ang ituturo ko. And natulog po ako, tapos nanaginip ako na kumakanta ako ng nagisingan ko talaga siya na kumakanta ako ng Ezra, Nehemiah, Esther, Books of Proverbs. Yan na, ganun, binabalik-balik nung panaginip ko. Hanggang sa pagising ko, kumakanta nga ako ng mga aklat na yan. Kaya, sabi ko, Lord, I pray na dito ko maghahanap sa mga aklat na to na kinakanta nung sa panaginip ko hanggang sa pagising ko. Nagulat ako na nagpupuri. Kumakanta ako sa panaginip. Pati sa pagising, nagisingan ko na siya. Hallelujah. So, dinala po ako ng Diyos sa aklat ng Esther. So, sa Esther po, ayun po yung pag-uusapan natin sa hapon pong ito, sa chapter 3, verse 1 to 14. So, sa Tagalog po natin yung babasahin. Okay, babasahin ko po, mahaba-haba po ito hanggang 14 po ito. Basahin ko na. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Xerxes sa tungkulin si Haman na anak ni Hamidata, isang Agigata. Ginawa niya itong punong ministro. Lahat ng tauhan sa bulwagan ng palasyo ay yumuyukod at lumuluhod sa harap ni Haman bilang pagsunod sa utos ng hari. Ngunit si Mordecai ay hindi yumuyukod at lumuluhod. Tinanong siya ng mga tauhan sa pintuan ng palasyo, bakit ayaw mong sundin ang utos ng hari? Araw-araw ay sinasabi nila ito sa kanya, ngunit ayaw pa rin niyang sumunod. Kaya isinumbong nila si Mordecai kay Haman para malaman kung pagbibigyan siya ni Haman sapagkat sinasabi ni Mordecai na siya'y isang Hudyo. Nang mapatunayan ni Haman na hindi nga yumuyukod at lumuluhod si Mordecai, sumiklab ang galit nito. Nang malaman niyang Hudyo si Mordecai, umisip siya ng paraan upang malipol lahat ng Hudyo sa buong kaharian ni Haring Xerxes. Nang unang buwan ng ika-12 taon ng paghahari ni Haring Xerxes, ginawa sa harapan ni Haman ang palabunutang tinawag na Pur upang malaman kung anong araw nararapat isagawa ang balak niya. Balak niya na lipulin ngayon mga Hudyo, yun yung palabunutan na sinasabi niya. Tumama ito sa ika-13 araw sa ika-12 buwan na kung tawagi Adar. Pagkatapos nito, sinabi ni Haman kay Haring Xerxes, sa lahat kong panig ng iyong kaharian, may isang lahi ng mga tao na may sariling batas na iba sa alinmang lahi. Hindi mo sila sumusunod sa inyong utos at makakasama po kung pababayaan ninyo silang ganito. Kung inyong mararapatin, ipag-utos po ninyo na lipulin ang mga taong yaon, magbibigay po ako ng 350 kilong pilak
sa mga pinuno at ito'y ilalagak sa kabangyaman ng hari. Hinubad ng hari ang kanyang singsing na pantatak at ibinigay kay Haman na anak ni Hamedata, ang agigatang kaaway ng mga Hudyo. At sinabi sa kanya ng hari, ikaw na ang bahala sa salapi at gawin mo ang gusto mong gawin sa mga taong iyon. Nang ika-13 araw ng unang buwan, itinatawag ni Haman ang mga kalihim ng hari. Pinagawa niya sila ng liham para sa mga gobernador, ng lahat ng lalawigan at sa mga pinuno ng bayan, sa wikang ginagamit sa lugar na padadalahan. Ang liham ay ginawa sa pangalan ni Haring Xerxes at tinatakan ng singsing nito. Ipinadala sa pamamagitan ng mga sugo ng mga liham sa mga lalawigan ng kaharian, nag-uutos na patayin ang lahat ng Hudyo, maging bata man o matanda, lalaki man o babae, at samsamin ang lahat ng kanilang ari-arian. Isasagawa ito sa ika-13 araw ng ika-12 buwan. Bawat lalawig ay padalhan ng sipi ng utos upang makapaghanda ang lahat sa araw na nabanggit. So, purito ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po sumandaling manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Sa hapon pong ito, O Diyos, sa aming pag-aaral ng mga salita mo, Panginoon, buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan na maintindihan namin ang mga salita mo, Panginoon, na nais mo iparating sa bawat isa sa amin ng mga anak mo, Panginoon. Lord, gamitin mo po ako, Panginoon, bilang instrumento mo, Lord God. It is all for your glory, Panginoon. Ano mang pag-usapan namin, Panginoon, ay para lamang sa iyong maluwalhatian. Ikaw po ang isang maluwalhati, ikaw ang maihayag, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang tema po ng pag-aaralan natin ay God's favor in submission. So, sa nabasa po natin na aklat ni Esther, ang kwento po talaga sa Book of Esther, kaya medyo mahaba-haba yung pagbabagtasin natin, pag-aaralan natin ang buong aklat ng Esther, kaya mahaba, marami po ang mga talata na babasahin. Pero bibilisan po natin para mabilis lang po tayo matapos. Ang tagpo pong ito, mga kapatid, si Mordecai, actually nasa Persia, under sila ni Haring Xerxes. Kasi itong time na to is na-exile po sila, di po ba? Di ba nung naging bihag sila sa Persia? Nagkalat ang mga Hudyo kasi naging bihag po sila. So, sa madaling salita, sila po ay bihag ng Persia. So, ibig sabihin, foreigner po sila sa lugar na ito kung saan sila naroon. Pero itong tagpo po na ito is, kung babasahin po natin ang aklat ng Esther, wala kang mababasa na pangalan ng Diyos, wala kang mababasa na nagpahayag ang Diyos, diba? Kasi nga nasa ibang lugar sila. Actually, ang sinasabi nila is tahimik ang Diyos sa aklat ng Esther, pero mararamdaman natin ang kanyang pagkilos. So, yun po yung sa tagpo pong ito po si Mordecai ay isang Israelita na yun nga kanina bihag, at actually mayroon siyang katungkulan sa kaharian ni Haring Xerxes. Tapos ito naman si Prime Minister, punong ministro na si Haman, gumawa siya ng patakaran doon sa kaharian ni Haring Xerxes na dahil yun nga pinunong pinunong ministro. So, Prime Minister, naglabas siya ng batas na kailangan ang lahat ng tao na pumasok ay yuyukot at lulukot sa kanya. Sabi ni Haman, yung punong ministro ng Haman. So, ngayon, si Mordecai o ang mga Hudyo ay
alam na alam nila kasi yung pagyukod, yung pagluhod is igagawad mo lamang sa Diyos. Kaya hindi ginawa yon ni Mordecai. Hindi niya ginawa yon kasi ang dapat ang yukuran, ang luhuran ay ang Diyos lamang. At experience talaga ng mga Israelita kaya nga sila na-exile dahil sa pagsamba nila ng mga Diyos-Diyosan. So, malinaw na malinaw ni Mordecai na pag ang Israelita ay nagsasamba ng ibang Diyos o yumuyukod sa ibang Diyos ay malilipol sila, matatalo sila. Kaya never ginawa yun ni Mordecai kay punong ministrong Haman. So lahat ng mga Hudyo, hindi po talaga sila yumuyukod at lumuluhod. Kaya dahil ang pagpapasakop ni Mordecai ay pagpapasakop lamang sa Diyos. Pagpapasakop lamang siya sa Diyos. Kaya yun yung nasa puso ni Mordecai. So, nang dahil doon, grabe matindi ang galit ni unang ministrong Haman kay Mordecai. At ang nangyari pa doon ay nagawa siya ng batas, di ba? Dahil kanang kamay siya ni Haring Xerxes, kinuha niya yung singsing, di ba? Sinabi niya kay Haring Xerxes, ikininto niya na may isang lahi na naiiba sa lahat ng mundo, sa buong mundo na hindi sumusunod sa batas ng hari na ginawa ni punong ministrong Haman. Kaya sabi ni, nakipagkasundo pa si Haman sa hari na magbibigay ako ng 350 kilong pilak bawat malilipol niyang mga Hudyo. At ibibigay niya, idadagdag yun sa kabangyaman ng hari. Kaya ang ginawa ng hari, ibinigay yung singsing. So yung otoridad, ibinigay talaga kay Haman para gawin yung ninanais o binabalak ni punong ministrong Haman kay Mordecai at sa lahat ng mga Hudyo. So, dito natin matatagpuan kung paano kumikilos ang Diyos na kasi sa ating mga tao sa ngayon, lalo pa sa mga Pilipino, nasa natin yung pakikisama di ba? Yung, siyempre, nasa ibang bansa ka, nasa isipan ng, para lang, nasa naturalesa ng mga Pilipino yung play safe lagi, di ba? Na dahil andyan ka, wala namang mawawala sa'yo kung sumunod ka na lang sa nila. Pero kay Mordecai, hindi niya ginawa yun. Hindi uso kay Mordecai yung salitang pakikisama para lang ma-compromise yung pananampalataya niya sa Diyos. Kasi ang pakikisama doon pagdating sa usapin ng kaligtasan ay it's a big no-no para sa mga Israelita. At naway ganun din po sa ating mga Kristyano. Hindi po ba? Nakarinig na po ba kayo ng sumasama ng mga gawaing pang mga mundo dahil nakikisama ka lang? So parang ikinukompromiso mo ang iyong pagiging Kristiyano para lang sa kapakanan ng pagiging magkaibigan, magkasama sa trabaho. Parang winalang halaga natin yung pagiging Kristiyano natin. So ganun, hindi po yan ang ginawa ni Mordecai. Talagang nanindigan, talagang buo ang kanyang pagpapasakop sa Diyos. At sa tugpo po ito, yun nga, may banta, matinding banta. Ito yung matinding banta ni punong ministrong Haman. Nalilipulin niya si Mordecai at ang mga Hudyo. Di ba? Dahil na-insulto siya dahil yun nga, hindi lumuluhod, hindi yumuyukod si Mordecai sa kanya. So, kaya, biruin mo kung magkano ibibigay niya, di po ba? 350 kilograms of silver kapalit ng bawat Hudyo na malipol niya at idadagdag yun sa kabangyaman ng hari. So, napakalupit.
Napakalupit ni punong ministrong Haman. Pero makikita natin kung paano kumilos ang Diyos. Paano ibinigay ng Diyos ang kanyang pabor sa anak niya na nagpapasakop sa kanya. Hallelujah. At dito po natin matatagpuan ang pabor ng Diyos. So, kagaya ng sinasabi ko kanina, yung verse na to ng, ng chapter 3, verse 1 to 14, ay nagpapakita lang yan kung ano ang ginawa ng kalaban ng mga Israelita. Kung anong plano niya, anong binabalak niya, kung nag-set na nga siya ng petsa eh. Sa ika-12 taon, sa ika-13 araw ng pag-hari ni Haring Xerxes, doon niya i-execute yung nais niya na paglipol ng mga Israelita. So, ganun siya kasidhi, ganun katindi yung balak niya na paglipol ng mga anak ng Diyos. Pero, makikita din natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng mga Israelita. Particular kay Mordecai at sa lahat na nga po ng mga Hudyo na nasa Persia. Okay. Dito in-execute ng Diyos ang kanyang pabor. Dahil sa sobrang galit ni Haman, in Esther chapter 6 verse 10 and 11, imbes na matindi yung balak, di ba, ni Haman, pero ang ginawa ng Diyos sa kanya is pinarangalan si Mordecai. So, di ba, na imbes na mangatog sa takot si Mordecai, dahil siyempre pinagbabanta, nilipunin lahat ng mga Hudyo na nasasakop ng Persia at Media, ay lilipulin lahat, papatayin, bata man o matanda, lalaki o babae, walang ititira, sasamsamin lahat ng kanilang ari-arian. So, imagine ganun ka sidhi yung balak, napakatinding balak ni Haman. So, bago mangyari yun na pinarangalan si Mordecai, anong ginawa niya? In Esther 4, verse 1 to 4, ibabanggitin ko na lang, nag-ayuno sila at nagluluksa. Nung malaman niya ni Mordecai na lilipulin, kasi nadadamay lahat ng mga mga Hudyo eh. At yun nga, nag-ayuno sila, nagluksa. Lahat ng mga Hudyo na nasa Persia at sa Media ay nag-ayuno at nagluksa. At ginawa ang sa chapter 4 verse 13 and 16, sinabihan niya rin si Reyna Esther, kasi si Esther po ay naging reyna ng Persia. Di ba? Kung babasahin po natin sa chapter 1, naging reyna si Esther na kamag-anak ni Mordecai. Kaya ni-assign siya sa kaharian ni Haring Xerxes si Mordecai dahil magkamag-anak sila ni Haring Esther o si Reynang Hadasa sa Griego salita. So, ang ginawa, sinabihan ni Mordecai sa chapter 4 verse 13 and hanggang 16, sinabi ni Mordecai kay Esther na huwag ipawalang bahala ang bansa ni Haring Haman. Kasi matindi yun, di ba? Napakalupit ng plano niya. So, ang ginawa naman ni Reynang Esther ay sinabihan niya lahat ng mga Hudyo na mag-ayuno. So, nanalangin sila, nag-ayuno sila, nagluksa sila. So, yun yung ginawa ng mga anak ng Diyos. So, hindi nila ipinagwalang bahala lang yung banta sa kanila bago sila ay nanalangin, nag-ayuno. Sa atin po mga buhay, mga kapatid, pag may mga banta sa buhay po natin, yung nagbabalak ng masama sa atin, anong ginawa natin sa kanila? Nanalangin ba tayo para sa kanila?
o binaliwala na lang natin. Pero ang ginawa nung nila Mordecai at ng mga Hudyo is nagmukta sila, nanalangin sila, nag-ayuno sila. Ganun katindi din ang response nila doon sa banta ng buhay nila. At nung lumaon nga, ang lupit, ang tindi ng banta ni Haman sa mga Israelita. Pero ang ano nangyari? In chapter 6, verse 10 and 11, kagaya ng pinakita na kanina is, pinarangalan tuloy si Mordecai. Amen? So, sa ating pagpapasakop sa Diyos, ito ang pabor ng Diyos. Pararangalan ng Diyos lahat ng nagpapasakop sa Kanya. Amen? Dahil wala kay Mordecai yung salita kayo ng pakikisama pagdating sa usaping kaligtasan o sa usaping pananampalataya. Kaya dapat po sa ating mga Kristyano, when it comes to faith, sa ating mga pananampalataya, dapat wala yung salitang pakikisama sa ibang mga practice na hindi naaayon sa salita ng Diyos. Amen? Dapat tayo ay manindigan, whatever it is, anuman may banta man sa buhay natin, may banta man na hindi maganda sa buhay natin, sa pamilya natin, sa mga kasamahan natin. Just pray. Ipanalangin natin sila. Kung kailangan natin mag-ayuno, why not? Amen? Hallelujah. So, babasahin ko po sa Esther 6, 10 and 11. Lumapit naman si Haman at itinanong sa kanya ng hari, ano ang dapat gawin sa sinumang ibig pangalan ng hari? Akala ni Haman ay siya ang tinutukoy ng hari, kaya sinabi niya, ganito po ipakuha ninyo ang damit na inyong isinuot at ang kabayong inyong sinakyan nang kayo'y koronahan bilang hari. Ang damit ay ibigay sa isa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian para isuot sa pararangalan. Pagkatapos isakay sa kabayo at ilibot sa buong lungsod habang isinisigaw ito ang ginagawa ng taong pinaparangalan ng hari. Sinabi ng hari kay Haman, kung gayon, kunin mo ang aking damit at ang aking kabayo, lahat ng sinabi mo ay gawin mo kay Mordecai. So, ang plano ni Haman kay Mordecai na patayin, nabaliktad, nag-iba. Kasi ang tagpong ito, naalala kasi ng hari, dahil mayroong dalawang eunuko na nagsilbi sa hari na nagbalak ng masama sa kanya. At ito'y narinig ni Mordecai na dahil ang balak ng dalawang eunuko, papatayin nila si Haring Xerxes. At narinig yun ni Mordecai at sinabi yun kay Reynang Esther at binalita doon sa hari. At ginawa nung hari, pinapatay niya yung dalawang eunuko na yun. At doon nga naging pinunong ministro si Haman. At akala nung pinatawag na naalala kasi ng hari na kung ano ang ginawa doon kay Mordecai na nagkaroon ng tinulungan nga yung hari, di ba? At sinabi nung tagabasa nung aklat na mga karanasan o nangyayari sa hari, ay sinabi niya na walang ginawang parangal kay Mordecai. Wala. Kaya nung sinabi ng hari, kasi gusto niya ng parangalan ngayon si Mordecai. So nagkakaroon ng si Haring Xerxes, gusto niya ng parangalan si Mordecai. Si Haman naman, gusto niya patayin. Gusto niya patayin si Mordecai. Diba? Ang lupit. Sa tagpo pong yan ay nagpagawa pa nga po si Haman ng 22.5 meters na bitayan para bitayin si Mordecai.
sa anong nakaset niyang petsa, gagawin niya yon sa ikalabindalawang taon na paghahari ni Haring Xerxes at ikalabintatlong araw sa ikalabindalawang buwan. So sa atin, December 13 mangyayari yun kung susundin yung Gregorian calendar natin. So yun nga, dumating yung panahon na naalala ng hari na gusto niyang parangalan si Mordecai. At ang akala ni Haman, dahil papunta na siya sa kaharian ni Haring Xerxes, dahil yun na nga yung kwento niya na gusto niya nang ibitayin si Mordecai, pero kabaliktaran yung nangyari. Yeah? Doon natin makikita kung paano kumilos ang Diyos sa mga buhay ng anak niya na nagpapasakop sa kanya. Sa mga anak niyang yumuyukod, lumuluhod lamang sa kanya. Hallelujah. Kaya ang ginawa ng Diyos, ang plano ni Haman na patayin si Mordecai ay pinarangalan siya ng Diyos. Di ba? Sabihin na sana ni Haman na bitayin na yan si Mordecai, pero nung kwininto ng hari kay ni Haman, akala ni Haman na siya yung pinapatungkulan ng hari. Akala, anong gagawin pag yung may ganito, ginawang mabuti, anong gagawin? So ngayon, kasi inisip ni Haman na siya yung pinapatungkulan ng hari. Ang ganda ng pagkakwento ni Haman. Dapat hari, kamahalan, ganito gagawin, na yung damit mo na isinuot mo nung ikay hinirang na hari, saka yung kabayo na isinakyan mo, ay isuot sa kanya, at isakay siya sa kabayo, at iikot doon sa buong lugar na kaharian ni Haring Xerxes. At yun nga, ginawa nga ni Haring Xerxes. Gayon, pinunong ministrong Haman, gayon ang gagawin mo kay Mordecai. Oh, gulat na gulat ngayon si Haman. Si akala ni Haman siya yung pararangalan. Yung pala, si Mordecai, na alagad ng Diyos, ang pinarangalan ng Diyos. Amen? So, ganun po kumikilos ang Diyos sa mga tao, sa mga anak niya na nagpapasakop sa Kanya. Na mga anak niya na walang ibang ginuyukuran, walang ibang sinasamba kundi ang Diyos lang. Hallelujah! Kaya ganun po kumilos ang Diyos sa buhay ni Haman. So, ang pabor ng Diyos una is pinarangalan ng Diyos si Mordecai. Pangalawa, binigyan sila ng katagumpayan. Hindi lang si Mordecai binigyan ng parangal, kundi doon na natin makikita na nagtagumpay sila. Napagtagumpayan nila lahat ng, kasi nung sa chapter 9 verse 1 to 3, yan. Doon na po natin makikita na yung dumating na po kasi yung petsa na lilipulin na ni Haring Haman, ni pinunong ministrong Haman, lahat ng mga Hudyo. Pero ang ginawa, nagtagumpay ang mga Hudyo. Nilipol ang lahat na nagbalak ng masama sa mga Hudyo ay sila yung nilipol ng Diyos. Sila yung nilipol ng mga Hudyo. So, nabaliktad ang plano ng masasamang tao sa mga anak ng Diyos ay babalik sa kanila. Amen? Lahat ng mga namumutya sa mga anak ng Diyos, lahat ng nagsasabi ng mga masasama ay tumatalbog pabalik sa kanila. At sila yung napapahamak. Amen? Kaya yun po ang ginawa ng Diyos na pabor sa kanyang mga anak. Kaya nagtagumpay ang mga anak ng Diyos dahil nagpapasakop sila sa Diyos lamang at wala nang iba. Hallelujah. Kaya yun po, ganun po kaganda ang ginawa ng Diyos sa buhay ng mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Pangatlo, una, pinarangalan. Pangalawa, binigyan sila ng katagumpayan. Hindi lang si Mordecai, lahat ng mga Hudyo na nandoon sa Persia at Media ay naging matagumpay. Hallelujah. Pangatlo, ang pabor ng Diyos sa mga anak na nagpapasakop sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya ay binigyan niya ng promotion. Everybody say, promotion.
Sino yung gustong promotion? Kung sino ang gustong ma-promote? Hallelujah. Nakikita po ng Diyos ang lahat ng kalagayan, pangangailangan ng lahat ng mga anak ng Diyos. Sa sinabi ko na po kanina, sa aklat ng Esther, napakatahimik po talaga ng Diyos. Walang, kung babasahin mo ang chapter 1 hanggang chapter 10 ng Book of Esther, wala kang mababasa ang salitang Diyos, God. Wala ka rin mababasa na nagpahayag ang Diyos ni ganito para sabihin sa mga anak niya na ganito. Wala. Never. Wala kang mababasa. Pero, makikita mo kung, although God is silent sa aklat ng Esther, pero makikita mo ang pagkilos ng Diyos kung paano siya umikilos sa mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Amen. So, pangatlo, promotion. Ito po yung nangyari kay Mordecai sa chapter 10, verse 3. So, babasahin ko po. Si Mordecai ay isang Hudyo, ay naging kanang kamay ni Haring Xerxes. Imagine, ang alien o yung foreigner sa Persia ay naging kanang kamay ni Haring Xerxes. Imagine that. Pangalawang pinakamataas na pangulo ng bansang Persia. Ganon ang ginawa ng Diyos kay Mordecai sa anak niya. So, pinromote siya, naging bantok, at kung ating babasahin yung buong aklat ng Esther, ang mga gobernador na sakop ng bansang Persia at Media ay takot kay Mordecai dahil mataas ang kanyang katungkulan at yung singsing ng hari ay binigay ng hari kay Mordecai. So, ganun kalupit ang Diyos na pumikilos sa mga anak niya. Ganon ang Diyos mag-promote sa mga anak na nagtitiwala sa Kanya. So, anuman mga taong na may balak na masama sa atin, kagaya ng sinasabi ko sa kanina, ay tumatalbog yan pabalik sa Kanya. Amen? At ipopromote ka ng Diyos. Pararangalan ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng katagumpayan, at ipopromote ka ng Diyos. Hallelujah. Sabihin mo naman, paano ako ipopromote, Pastor? Wala naman akong trabaho. Maraming kapamaraanan po ang Diyos kung paano niya itaas ang antas ng ating pamumuhay. It's all about faith. It's all about believing. Amen? Sabi nga ni Jesus sa John 11:40, believe and you will see the glory. Amen? Ang mundong ito ay sinasanay tayo na pakita mo muna para maniwala ako. Nasanay tayo na to see is to believe. But ang sinabi ni Jesus, believe and you will see the glory of God. So yun ang nais ng Diyos sa atin. Na sa tingin natin mahirap, lalo pa sa buhay ni Mordecai na nasa ibang lugar sila, naging alipin sila. Pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Ando doon yung pabor palagi ng Diyos sa kanila. Ando doon lagi. Ito po tatandaan natin mga kapatid. Saan man tayo mapunta, ay palaging ando doon ang pabor ng Diyos sa mga anak niya. Amen? Ano man yung kaguluhan na nangyayari sa kapaligiran natin, may lindol man, may bagyo man, may pagsabog man ng bulkan, may tsunami man, God is still in control sa mga nangyayari sa mundo natin. Amen? Kaya nga, ang sinasabi ko kanina is, ang kailangan lang natin ay maniwala at pananampalataya sa Diyos na may likha natin. Amen? At, ano ang ginawa? Huwag natin kaligtaan si Haman. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Dito tayo magtapos. Kung ano ang ginawa ng Diyos kay Haman. Babalik tayo ng chapter 7, verse 10.
ang inihanda ni Pinunong Ministrong Haman na 22.5 meters na taas na bitayan ay si Haman ang binitay. Diba? Akala ni Haman, si Mordecai yung ibibitayin niya doon sa ginawa yan, napakataas na bitayan. Biruin mo, 22.5 meters, gano'ng kataas yan? Mataas pa dito yan. Ilang palapag na building ang katumbas ng 22.5 meters. Inihanda niya para kay Mordecai. Inihanda niya para sa mga alagad ng Diyos. Pero sa kanya pala yun. Yung ginawa niyang bitayan ay para pala sa kanya sarili. At yun ang nangyari sa mga taong nagbabalak ng masama sa mga anak ng Diyos. Hindi po tayo ang gagawa nun. Ang Diyos po ang gagawa para sa atin. Amen? Kaya, all we need to do sa lahat ng mga na mayroon man tayong may masamang binabalak o may nakaaway man tayo, pagkatiwala natin sila sa Diyos. Panalangin natin sila. Pag nagbago sila, then babaguhin sila ng Diyos. Pero pag manatili sila sa kanilang galit, alam mo na kung saan sila pupunta. God, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan kung paano sila malingkod. Kaya, sa hapon pong ito, ang Diyos po, sa lahat ng mga anak niya, ando doon lagi ang pabor ng Diyos. So, tayo po yung tumayo. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. How good you are. How good you are, Lord God. Napakabuti mo, Diyos, sa mga anak mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa hapon pong ito, maraming salamat po, Diyos, sa mga salita mo. Salamat, Lord, dahil hindi ka nagpapabaya sa mga anak mo, Panginoon. Maybe napapansin namin minsan, Lord God, na parang tahimik ka, na minsan parang di namin nararamdaman yung presence mo, Lord. Pero we know, Lord God, that you are at work, Lord God. Kumikilos ka sa buhay namin. Ang kailangan lang namin gawin, Panginoon, is mararamdaman ka man namin, mag-feel man namin na malayo ka sa amin. Ang kailangan lang namin is manampalataya, magtitiwala sa iyo, Diyos. Hindi kami sasamba ng ibang Diyos, kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya Lord, sa hapon pong ito, nakikita mo, O Diyos, mga buhay ng mga anak mo, Panginoon. Nakita mo, Lord God, kung sino yung may banta na hindi maganda sa mga anak mo, Diyos. Lord, dalangin namin, ikaw ang kumilos para sa kanila. On our behalf, Lord. At Lord, ang dalangin namin, Panginoon, na manatili ang mga anak mo, Diyos. Manatili kami na magpasakop sa inyo, Panginoon. Manatili kami, Panginoon, sa iyong paanan, sa iyong presensya, Lord, na laging isa sa isip namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na may control sa lahat ng bagay. Whatever it is, Lord God, na nangyayari sa mundo namin, ito man ay hindi kaya-aya. At alam namin, Lord God, na ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ay kailangang mangyari. At ang mga bagay na ito ay kontrolado mo, Diyos. Dahil ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Magandang hapon po mga kapatid.